Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. So last time, ang pinag-aralan natin yung una, sa Marks of True Love, yung tinatawag na macrothumia or love suffers long. Sabi dun sa Marks of Real Love, nauna pa doon, meron daw 4 na Greek word na kung saan ginagamit ang New Testament kung ang pinatutungkulan ay love. Yung nga lang, iba't iba ang pagkakahulugan niya. Yung isa, eros. No? It was a term used to describe romantic love. Isa naman, storge. Describe a strong love that protects and makes secure. Isa naman, phileo. Represented the brotherly love of family or friendship. Katulad ng ginagawa natin at mga pamilya natin. And then, there was agape. Most often used to speak of God's love. Kapag pag-ibig na ng Diyos na pinag-usapan, agape ang ginagamit nila. That described love in its most profound and pure form. Kasi yung eros, yung storge, yung phileo, ito yung kumbaga reactive kind of love. Diba? Ito yung bunga na lamang nung isinyar sa yung pag-ibig, kaya naman naglalove ka in return. Yun namang agape naman, siya yung tipong hindi mo naman mahal ng Diyos, pero minahal ka niya, so natuto ka rin magmahal sa Kanya. Ito yung proactive kind of love. At last time nga, ang una natin pinag-usapan, love suffers long. Ang ibig sabihin daw ng love suffers long, real love does not retaliate or seek to get even. Nakuusap mo si sister, ha? Pakasapin ko si brother. Yan, mga ganun yun. Diba yung pang ano ba tawag dito? Yung pasilusan. Sige, pasilusan. Yan. Walang retaliation na tinatawag. It does not embrace bitterness, but patiently endures. Kaya nga minsan mas maganda, umiyak ka na lang talaga eh. Meron naman dahilan kung bakit may luha tayo kahit mga lalaki. Kasi kung lalaki hindi dapat umiiyak, ba't may luha ka? Di ba? Dapat wala kang luha in the first place. Wala kang tear duct sa mata mo.
Kasi meron din tayong tear duct. Ibig sabihin, normal lang na umiiyak lahat ng tao. Basta tao ka, umiiyak ka. Kung hindi ka umiiyak, baka hindi ka tao in the first place. Diba? Yan. So, yun, minsan ganun eh. Iiyak mo na lang. No? Iiyak mo kasi wala ka na rin naman magawa eh. Iiyak mo sa Panginoon. Di ba? Iiyak ko kayong dalawa. Di ba? Sit pa nga yung ganun eh. Harap pa kayo sa salamin talaga. No? Iba, ganun, pag umiyak, nakalap sa salamin, pangit ko pala pag umiiyak ako. Hindi ko na kahit yung ginagawa ko. Dito kasi iba ganun eh. Yung kaya pinag-aaralan, ito, ganito pa dapat ang pag-iyak. Yung ilong talagang huwag palalakihin. Hindi na maiyak kayo, kuya eh. Oh. Pinopost na sa Facebook, feeling sad. Ayan. Tapos crying now. Oo naman. Ano pa? Sa love suffers long, it recognizes and deals with the heartaches it faces without becoming vengeful in response. Sige, isang araw, babangon ako. No? Dulog ka sa akin. Luluhod ka ng mga... Yan, luluhod ka din. No, luluhod ka din. Kasi yun yung nakapanood dati sa movie, eh, no? Of course, sa Lord, hindi. This quality of love, o yung suffering long, o yung una natin pinag-aralan, love suffers long, enables a person to do what others say they could never do. Ay, naku, ako, hindi po pwede sa akin yung ganyan. No? Di ba, gantihan eh. Nagsampay ka ng medyas, ninakaw, eh, meron kayong usual suspect sa compound, sa accommodation na, ito yun eh. No? Kinuha mo rin. Di ba yung mga nakatira dyan sa accommodation, ganyan kadalasan na nangyayari eh. Di ba? Nagsampay ka ng underwear, pagbalik mo, wala na. Di ba? Kaya lahat may pangalan eh. Underwear, nakatahi talaga, nakaburda. Eh, Bangladesh yung kinuha. Kinuha mo rin yung sa kanya. Telang mahaba yung kanila eh. Diba? Para ibinabahagon, hindi maingay yung malawan. Yung tinatawag na wrong move. At piling malaki mo pati ba? Kinuha mo yung under ko, ha? Ayan o. Ayan o, ito mo. Kinuha yung gatas mo? Sige, pag kinuha ang gatas mo, anong gagawin mo? Makasagot lang talaga siya eh. Sabay pwesto na sa isang sumat ng ganun. Yan. So, yan yung love suffers long. Yan yung last time. Pero ang pag-uusapan natin ngayon yung susunod. Yun yung tinatawag na real love is kind. Diba? Mabuti. Yun yung kind, diba? Mabuti. Or may kabutihan, ano? Yan. Ang tunay na pagmamahal daw o pag-ibig ay mabuti. Ano ibig sabihin yan? According to Greek scholar A.T. Robertson, the Greek word translated kind can also mean useful or gracious. Okay? Pag sinabing gracious, ano ba yun? Kung maglakad ka, nagsusway ka. Graceful naman. Graceful naman yan. So ano yung gracious? Mahabagin, ano pa? Mapagpala. Ayan. Kasi yung ang root word niya, ano? Grace, ano? Grace. Useful or gracious. Mapagpala, mapagbigay. Yun din daw ibig sabihin ng kind. Mabait nga, ano? May kabutihan, ano? Kabaitan. If we keep in mind that the purpose of real love is to seek the welfare of the one loved, oo nga naman, then we see why real love must not only be patient but also gracious. Oo nga naman, di ba? Again, sabi nila, you cannot love without giving. Right? Yan. You cannot love without giving, but you can give without loving. Yun. Pwede ka mo magbigay kahit hindi mo mahal eh. Mga pulubi nga eh. Lumayas ka na. Pagbigay mo, chupi. Diba? Basta nagbigay ka. Diba? Oh, bad daw, bad. Ayan. Samantalang ang love, you cannot love without giving. Magbibigay ka talaga. Kaya nga, di ba, ang example natin, di ba, kada punta mo, may dala kang patis. So, weekly dumadalaw ka. Isang bodegang patis na yung ibibigay mo. Trabaho sa rutina eh. Oo, di ba? Yan. Sa atin, of course, meron dito mga nanligaw o niligawan. Di ba kadalasan ako nabibigyan? Binibigyan siyempre. Di ba? Ang classic example, flowers, di ba? Ano?
Sigarilyo, ano? Bigas. Bigas. Oo, kasi true to life kasi yung kanya. Oo. Kung tatawanan nyo, true to life yun. Nang bigyan nyo ng 3 flowers, magkano to? 50 riyas. Binalibag na ganun. Buti pa, bigas na lang. Kaya nga, hindi ko naman pwede isaing yan. Umbrella, royal umbrella. True to life kasi yung kanya, practical yung babae. Kaysa nga naman flower. Ano na lang, bigas na lang, oo naman. Yung flower, hindi mo naman pwede isaing yun eh. Di ba? Bigas na nga naman. Oo nga, teddy bear. O, di ba? Richie, teddy bear. Ano pa? Ano ba yung mga binibigay? Chocolate. Richie rin yan. Chocolate. O nga, iba chocolate, di ba? Dito, load. O, dito, load, di ba? Oo, yan, di ba? O bakit man hindi ka nag-online? Kasi wala akong load. Ito ako. Ayan, para maka-online ka. Ayan. So marami, di ba? Sa probinsya nun, syempre, pag may kalabaw kayo, gatas ng kalabaw. No? Di ba? Ito pa. Mainit pa yun. Di ba? Mainit-init pa yun. Gatas ng pambing. Pag nagkatay ng baboy, ito nga pala, ulo ng baboy. O, di ba? Pag ilang araw ng ulam na rin yun. Sa probinsya kasi ganun eh. Pag isang pa-chocolate, saka roses, richie ka na nun eh. Ng araw. Of course, ngayon, afford na siya. Si bakla ng kahoy, di ba? Sa mga probinsya. Oo nga, magsisibak ng kahoy. Yan. Nagigib ng tubig. Magigib ng tubig, Hindi na talagang kind na. Pero ngayon kasi ginagawa nila puhunan na lang. Oo, namumuhunan. Parang makaisa lang sa babae. Namumuhunan lang. Oo nga. Hindi na ano yun. Hindi na real love. Oo nga naman. Hindi na siya kind. Oo, yun ang kaibahan nun. Di ba? Namumuhunan lang. Parang ano ba tawag doon, pinapakagat mo lang yung Oo, isa. pinapakagat. Naliligaw lang. Pag nabola-bola mo na, ayan na. Di ba? Ikaw na nanghihingi. Di ba? Chocolate or Pag what? nakuha ka na, babawiin na sa'yo lahat. Yan. Yan. So, yun yung sabihin na pagbigay. Okay? So, hindi lamang siya patient, but also gracious. Kindness, not harshness, is more apt to encourage good in another person. Gaya na sa sinabi ng isang Proverbs 15:1, sa Proverbs 15:1, a soft answer turns away wrath. O nga naman kasi pag sinigawan may isa, sigawan na kayong dalawa eh. Yun ang nangyayari sa mag-asawa pag nag-aaway, pataasan ng boses eh, no? No? Diba? Kaya na sinabi sa Proverbs eh, a soft answer turns away wrath. Diba? Eh, hindi naman talaga masarap yung luto mo. Yung mga ganun ba? Ayusin mo naman yung pagkakasabi mo. Ano to? Nilaga ba to? You know? Tagutin lang. Ano binubulong-bulong mo? Yan. Dapat daw soft ang answer para yung wrath, yung galit mawawala. So love that is practical and useful brings out the best in the one love. Kasi one way or the other kasi tayo ang nagpo-provoke sa minamahal natin eh. Diba? Hindi mo papansin eh. Siyempre magsaselos yun. Hindi mo chinachat, hindi mo tinetext. Diba? Magagalit nga. Yung bang tayo nagpo-provoke? Alam mo namang selosa, pareho naman ng pakipagkwento mo kay sister. Diba? Kasi dapat, sabi nga natin, especially kung matagal mo ng sweetheart, boyfriend or girlfriend, especially kapag asawa mo na, dapat kilala mo na yung ugali niya, siyempre. Kabisado mo na kasi mapoprovoke siya eh. Pag nagalit naman siya, ikaw naman itong aamuin mo. Ano kaya ikaw rin yung magagalit? Mas may ganap pang magalit or what? Kaya sa kanya. No? So dapat, kasi nga love begets love eh. Pag sinagot mo siya ng soft din yung answer, hopefully ganun din. Di ba? At the same time, huwag natin ipoprovoke. No? Dapat yung the best ang lumalabas sa kanila sa pamagitan natin. Hindi yung tayo ang poprovoke lagi dun sa kinoconsider nating loved one na kapag lagi natin ginagalit. Yung bang meron kasing panggagalit talaga ni tinatawag eh. Yung bang tinitikis mo siya or tinetest mo siya na hindi maintindihan na kapag nagalit na saka ka nagagawa ng paraan ko hindi man yun, ikaw pa nga may ganang magalit. Mababaliktad pa yung usapan. Diba? Hindi naman lahat, pero may mga babae kayong magaling sa ganyan. Na, for example, yung babae may kasalanan. Habang nagkwentuhan kayo kasi para maayos yung problema niyo. Habang tumatagal,
Kasi ano tuloy ang may kasalanan? Siya na may gano'n. Nagpapasok na yung dati yung ginawa mong mali. Sa huli-huli ko na humihingi ng sorry. Oo nga siya may kasalanan, nasunog yung sinaing. Tapos Diba? habang nag-uusap kayo, Ikaw na ngayon may kasalanan kung bakit nasunog yung sinaing. Titwist ka agad. Ganun ba talaga ang mga girls? Nasunog mo yung sinain. O di ikaw magsain. Kasi hindi ka nagsasaing eh, nasunog ko na. Dapat ko ginagawa nito. Ako naglalaba, ako naglalaba. Oo nga Nasa naman. yun ang problema. Ba't ko ba tinanong-tanong pa nasunog yung sinaing? Ba't pa kinain ko na lang, kape ang naman ang katapat. Di ba? Oo nga naman. Maraming mga comedy na mga instances eh, no? Yung bang wag lang tayo masyadong maging critical ba sa isang sitwasyon? Kasi meron namang tampuhan, meron konting iringan ng mag-asawa na pwede namang gawing ano na lang eh, katatawanan eh. Huwag ka masyadong critical nga. No? I-take mo na lang light, di ba? Ito naman, sasayagas ka na naman dyan, tumimbok mo, mukha ka naman bruha or what. Ay, si Mama, di ka Oo. bagay ka. Oo. Sa lahat ng bro, ikaw yung pinakamaganda. O, di ba? Oo. Parang nakababait sa mga salba. Di ba? You're the best among the worst. Alam ko mahirap gawin yun, kaya lang maganda sana kung ganun. No? Yung bang kahit ganun siya, pero ang ibabalik mo, medyo light naman, you know, hindi mo papatulan or what. Or hindi tayo masyadong critical sa isa't isa. Kasi hindi ba nakakalungkot, minsan makakita ka ng mag-asawa, masyadong critical sa isa't isa. Bang konting kibot, papansinin ka agad, bali pa napaka-sarcastic ng pagpansin. No? Sabi may paa mo, parang namang luya, di ba? Ikaw, pedicure nga lang na isa, tapos, hindi mo nga masyado sarcastic ba, no? Hindi mo sarcastic. Of course, minsan biro. Kaya lang, minsan kasi pag sarcastic na, siyempre naman, na-hurt ang feeling ng isa't isa, di ba? Na-hurt din siyempre. Doon nagsisimula yun, tapos iniipon-ipon na pala niya yun. Kaya pag minsan nag-away kayo, yun na, ang daming baon. Ilalabas sa isang bungkus ng mga baon-baon yung mga galit or what. Kaya pala, gusto paksiw. Tinadyak ko sa puso. Ayan. Ayan, luya. Especially sa mag-asawa, kasi kayo ang ako para sa akin, kasi kayo dapat ang magkakampi eh. Kumbaga, meron ng kanta, di ba? You and me against the world. Di ba, nang galit ang buong mundo? Basta't magkakampi tayong dalawa. Hindi ba yung mga ganun ba? Ay, ang hirap kung sino pa yung kinoconsider mong siya lang talaga makakampi mo kapag galit ang buong mundo. Kaaway mo rin. Yung bang inaaway ka na ng buong mundo, pagbalik mo ng bahay, kaaway mo rin siya. Nakakalungkot yung ganun sistema, sitwasyon eh. So, di ba supposedly ang bahay, siya eh. Yung bang sa opisina, di ba, pagod na pagod ka, inaaway ka ng boss mo. You know, walang-wala ka sa mood. Yung bang, tagal naman ng uwian para matapos na itong mga or what? Yung bang, pag uwi mo ng bahay, makakahinga ka ng maluwag. Tapos yung asawa mo, di ba, nag-glade dyan, at nag-aayos ng lamesa at pakakainin ka. Kasi pag uwi mo, ganun din, kaaway din na nasa bahay. Ang hirap ng buhay na ganun. Madalas ngayon, ganun nangyayari. Nagsasama sila, habang tumatagal, nakikita na nila yung pangit sa isa't isa. Yeah. Hanggang pagka nagiging normal na lang sa kanila yung, nandun na sila sa bahay, pero hindi sila ganun na kaganda yung pagsasama nila. Ang sagawa. Kaya lalo lang may anak na. Ang sagawa ng ganun. No? Yung na sweetness doon ngayon, asa yung love na tinatawag. Eh, ang love nga raw, suffers long, tapos kind. May kabaitan. Diba? Yung mga, mayroon yung ganun, nagsisimula yun, walang pansinan muna. Alis na ako. Hindi magpapansinan niya yun. Nakakalungkot kapag ganun. Especially kapag sa loob ng bahay nangyayari. Kasi yun ang pinaka, takbuhan mo kumbaga eh. Tapos pag takbo mo dun sa takbuhan mo, tatakbuhan mo rin palayo kasi nga may naghihintay din yung kalaban dun. Iiba tuloy na uuwi saan, barkada, pupunta sa kapitbahay, kung saan magpupunta ngayon. Nakakalungkot. So, being gentle and full of grace is a Christ-like quality. John 1:14. Look at the way Jesus described himself to those in need of his help. Sabi niya, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." At yan, kitang-kita natin sa Bible, nangyari talaga siya
Kasi nung lumapit yung prostitute sa kanya, hindi niya naman sinipa palayo. Di ba? Sinabi lang niya, di ba? Huwag mo na ituloy yung ginagawa mo. Si Zacchaeus, ganun din. No? Kaya nga ang tawag kay Jesus Christ, friend of sinners eh. Kasi wala siyang itinaboy ng mga makasalanan eh. Yung mga self-righteous, galit na galit siya doon. Pero yung mga makasalanang aminado naman, tapos willing magbago, gustong-gusto ng Lord. Ano? Yun yung sinasabihan niya doon, come to me. Kasi mahirap eh. Masarap ba yung buhay na punong-puno ng pagkakasala? Mahirap yun ha. Mahirap yun. Akala mo lang. Siyempre yung sarap nun, panandalian lang. Pero yung effect nun, yung long time effect nun, mahirap. O, di ba? Yan. Ano yung epekto ng kasalanan sa atin nga pala? Yun, iniiwasan ka ng tao, ano pa? Wala kang peace of mind. Wala kang peace of mind. Guilt ka. Guilt. Di Diba? ka mapakali. Yan, di ka mapakali. Ano pa? Matatakotin. Mataas ang presyon. Sunod-sunod na yan eh. Ano pa? Di ka nakakaisip ng maigi. Wala ka sa Yan. wala ka sa wisyo ba? Wala kang focus sa... Oo. Yan, walang focus. Ano pa? Nagugupit ka ng buhok, nakalbo na yung isa. Wala kayo isip mo, wala dun eh. No? Mahirap din. No? Mahirap. Pero ang Lord, hindi siya nagtataboy. Kasi nga, napaka-kind ng Lord. So here is a description of the strongest and most loving person the world has ever known. Strong enough to create the universe. Kasi di ba siya lumikha nun, sabi sa Colossians, ang lahat ay pawang nalikha sa pamagitan niya para sa Kanya, kay Jesus Christ. Sabi diyan, ulitin ko po, strong enough to create the universe and wise enough to stand against the hypocrisy and self-centeredness of the most powerful people of his day. Yet, he did so while being full of both truth and grace. Ang hirap harapin ng mga taong umaaway sa'yo. Ano tendency natin kapag hinarap ka, inaaway ka? Nisigawan ka, dinuduro-duro kang ganyan. Fight back. Oh, di ba? So, fight back tayo, di ba? Mahirap ng ganun. Malaman mo na nga lang na chinichismis ka eh. Chichismis mo rin siya. No? Chinichismis ako niyan. Yun ang chinichismis mo sa iba. Di ba? Mahirap kasi yung ganun eh, yung bang ginaganon ka na, tapos mananahimik ka na lang. Tapos kapag sumagot ka pa, punong-puno ka pa ng grace. No? Mahirap. Pero si Jesus Christ, pinakita niya, yung perfect example. Ano yung eksena sa Biblia na kung saan nasa ultimate point ng buhay niya, na kung saan dapat doon na siya pwedeng manumbat eh, magalit, pero hindi niya ginawa. Sa cross. Ano yung nangyari doon? Okay? Yan. Yan. Di ba bago nangyari sinabi kay Jose, yung mga magagaling na mga taga-tuligsa ni Jesus Christ, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw mo, bumubuhay ka ng patay, lumalakad ka sa tubig. O sige nga, at kaya mong magligtas ng iba. O sige nga, iligtas mong sarili mo ngayon. Di ba nakaka-tempt yung gano'n? Kasi una, Diyos siya eh. Diyos siya eh, di ba? Diyos. Pwede namang isipin lang ninyo yung pako, hindi mag-exist. Mawawala na lang yun eh. Tapos mag-glide na lang siya na gano'n. Nakaka-tempt yung gano'n kasi lahat ng power, meron siya. Lahat. Matuturuan niya, mautusan niya lahat. No? Maging ang elemento para yung mga pagkakataon na yun, maipagtanggol niya sarili niya. Hindi niya ginawa. No? Nagpatawad pa rin, hindi na alam ang ginagawa nila. Perfect example. Yan si Jesus Christ. Kaya ano ko di ba yung mga sugat ni Jesus Christ? Hindi niya tinanggal. Oo nga, yung butas, ano? Okay. Magandang symbol or Remembrance. remembrance. Ano yun eh? Ano yun eh? Scar love ang tawag yun eh. Love, ano yun? Scar of love. No? Nandahil sa pagmamahal niya, kaya siya nagkaroon nun. Di ba? So, Jesus reminds us that while love calls for truth, yes, truth expressed without kindness is not loving. Dapat, yes, katotohanan ang sinasabi mo, pero may halong kabutihan. He reminds us that while love calls for patience, patience without kindness is not loving either. Diba nagpapasensya ka, hindi mo siya pinatulan, pero kita ka na, mumuli mo mukha mo. No? Eh, hindi rin. Nagtimpi ka lang. Wala masama sa pagtitimpi, siyempre. Kaya lang pinag-usapan kasi dito, hindi siya nagtitimpi, kasi tanggap niya lang, absorb niya lahat eh. Yung pagyurak sa kanya,
yung kalapastanganan sa kanya na para bang lumagpas. Ang sarap isipin kung gano'n din tayo, ano? No? Yung lumalagpas lang sa'yo yung mga sinasabi sa'yo. Naka-open na kagad sa pagpapatawad. Oo, di ba? Wala lang. Oo nga eh. Kaso nga, minsan nga, hindi nga lang malaik yung pinos mo eh. Iba na yung takbo ng isip mo agad. Wala nga pumansin na sa buhok ko. Ba? Ginaganap ko na nga sa kanila. Wala nga pumansin. Nakadito sa mukha talaga. Kasi di ba, ang tao kasi tayo, aminado tayo matampuhin eh. Majority ng mga tao matampuhin. Hindi lang mapansin ng konti. Hindi lang medyo mapuri yung luto. Di ba? Binabandera niya na may sapatos niya, hindi mo na napapansin ng ganyan. You know, matampuhin yung tao, sensitive eh, maramdamin. Emotional, ano. Yun ang hirap eh. Pero si Jesus Christ, hindi siya ganun, ano. Meron bang eksena sa Biblia ni Jesus Christ na nagtampo siya? Ayoko na. Yung bilang ganun ba? Nagalit lang. Nagalit, oo. Di ba? Ang titigas ng mga ulo ninyo. Hanggang kailan ko ba kayo makakasama? Diba? Yun ang sinasabi ng Lord sa mga apostol eh. Di ba? You little faith. No? Pero yung bang tipong bilay tinigil ng Lord? Diba? Yun. Galit yun. Oo. May katotohanan dun eh. No? May katotohanan dun. At yung katotohanan na nag-dictate sa kanya para gawin yung bagay na yun. Kasi yung ginagawa ng mga tao kasi nungalingan eh, kalapastanganan. Ang katapat lang ng katotohanan. Saka siyempre, pagpapakita ng judgment, tamang proper judgment. Di ba? Pero yung sumuko ang Lord sa isang pagkakataon, wala tayong makikita ng ganun. No? At tumalikod si Jesus. Di ba? At pinabayaan niya lang yung mga tao sa katigasan ng kanilang mga ulo, and so on and so forth. So, dito sa real love is kind, ang nakita natin, perfect example natin si Jesus Christ. Unless meron tayong ibang pwedeng gawing example. Si Elsa ba, pwede natin gawing example dito? Sa real love is kind. Okay? May kabaitan. Of course, ang tao naman, meron din naman tayong angking kabaitan kasi binigay ng Lord yun eh. Meron tayong angking kabaitan din. Yung nga lang, mas na nakukubabawan tayo ng masyadong matampuhin, masyadong onion skin. To the point, nawawala sa wisyo yung ating kaisipan. Kapag masyado tayong, ano ba tawag dito? Emotional. No? Okay. Pangatlo. So una, love suffers long. Pangalawa, real love is kind. Dito tayo ngayon sa pangatlo. Love does not envy. Sa Tagalog, ang tunay na pagmamahal o pag-ibig ay hindi naiinggit o hindi mainggitin. Yan. Kasi yung bang pagiging mainggitin ba, bunga ba yung espiritu? Okay, bunga ng laman, di ba? Bakit? Sino bang kauna-unahang nagkaroon ng inggit? Si Lucifer. Okay? So, nasagot ka agad. So, kung ikaw mainggitin ka, aba, para kang mana kay Lucifer. Hindi mana kay Jesus Christ. Hindi ka na Christ-like. Ano ka na? Lucifer-like ka na. Diba? Yan. So, ito, madali lang to. Lucy. Yan, Lucy. Love does not envy. So, continuing his description of love, Paul said that real love does not resent the blessings, successes, or well-being of another. Yung kasi yung sign ng pagiging mainggitin, di ba? Yung, you know, of course, hindi natin pag-usapan yung ang yabang-yabang naman kasi. Konting kibot, tatayo sa pulpito, ipagmamayabang. Minsan kasi, ano muna natin para maging malinaw. Halata naman kasi kung nagmamayabang or iniyahayag lamang yung pagpapala ng Panginoon. Kaya maging sa pagtayo sa pulpito, kailangan maging maingat tayo mga kapatid. Huwag lumabas na para lang tayo nagmamalaki. Halimbawa, kasama yun sa ABCs ng o sa guidelines ng pagpapatotoo. May kita po, pag ikaw tumayo ka sa harapan, nagpatotoo ka, Christ-centered. Mula una hanggang sa matapos ang patotoo mo, si Jesus ang siyang nasa sentro. Siya ang iniaangat. Siya ang itinaas. No? Ngayon, kung sa pagpapatotoo mo, nagsimula ka sa material blessings, natapos ka sa material blessings, of course, sa kanya ang lahat ng kapurihan. Bandang huli, kasi doon tayo nasanay eh. Pero maging maingat. Maging maingat din tayo. No? Kumbaga, search our hearts first. No, saliksikin muna natin yung puso natin. Lord,
ito pong bagay na ito pong blessing nito sa akin, gusto ko po talaga ipagpatotoo sa kanila. No? Hindi ko sinasabing masamang magpatotoo ng mga material blessings, no. Pero again, yung motibo at kung paano mong inihayag sa mga tao. Okay? Maging maingat din tayo. Okay, pray muna, saliksikin mo yung sarili mo, bakit mo gustong ihayag sa harapan. Tapos, si Jesus ang nasa unahan, si Jesus ang nasa gitna, si Jesus pa rin ang nasa huli. Talagang yung glory ng Lord ang siyang makikita, maririnig ng lahat. No? Kasi yung patotoo po, mga kapatid, ano yun kinukwento mo yung ginawa ni Jesus sa'yo. Huwag ka mag-focus dun sa ibinigay sa'yo. Kundi yung ginawa sa'yo ng Lord, yung nagbigay, dun tayo nagpo-focus. Paano siya nag-provide? Yan. Paano niya nagawa ng kaparaanan? Yan. Solusyonan yung problema. Yan. Ganun yun. No, ganun yun. Anyway, along the way, unti-unti matututunan natin yung tamang pagpapatotoo rin. At marami namang marunong na magpatotoo sa harapan. Kasi sa akin nun talagang, ako din mismo ang nakarealize. One time kasi na, hindi ako nakadalo, nakipag-tournament, tapos nagpasalamat pa ako na, kaya sabi ko, naikwento ko nga doon sa Sunday group namin, na kaya pala yung mga kapatid, lagayo ko lahat nung naano ko talaga, pinarealize din sa akin ng sabi, ano ba yung ginawa ko that time? Na nawala ako sa gawain, tapos nanalo ka sa tournament, pinagpatotoo mo pa. Maraming salamat sa binigay niyang lakas. Nung sipain ko yung isa, tumba ka agad. Talagang nung pinarealize sa akin, talagang naliit ako, sabi ko, ano ba yung ginawa ko? Oo nga Awkward, ano? Yan yung mga tinatawag na awkward moment sa buhay ng isang Kristiyano. Maraming pong salamat sa overtime. Yan. Tapos, ang naging mo yung kinuha mo yung oras sa Panginoon. Oo nga naman. Kasi, of course, kawalan na rin ng pagiging sensitive, kawalan ng pagiging sensitive at the same time, maaaring immature pa sa faith or spiritually. Pero yun yung mga bagay na dapat binabantayan natin. Yung wala sa focus nila yung nasa focus nila maihayag lang nila yung kung ano yung nangyari sa kanyang meron siya, kung ano yung niya. Nanalo siyang lambada dun sa embassy. Pero wala sa loob niya yung magpasalamat talaga sa Panginoon. Gusto lang niya Dalawa pa yung tropa. malaman ng mga kapatid na I-declare yung gusto lang Yan. Ayun, pagmamayabang na yun. gano'n. Nayabang. Kasi nasa ng Diyos doon, naglambada ka, nanalo ka doon. Ano ngayon? Tapos, Friday. At saka hindi naman lahat ng makikinig sa kanya, tatanggapin din na. Iba naman yata yung sinasabi niya. Oo nga naman. Especially kapag nagkukwento na rin. Hmm. Tapos yung kinukwento, diba kasi dapat brief size, Oo. accurate. Hmm. Parang nakakawalang gana na. Tapos yung yung na-emphasize, yung puro ginawa mo. Ayan. Oo Pero nga. sa dulo, Yan. dulo. Oo nga. Pero na-emphasize yung mga ginawa. Pag-upol mo ang bida, ikaw na. Hindi na si Lord. Oo nga. Maganda, buti na pag-usapan natin ngayon kasi of course, aminado tayo, lahat tayo guilty dyan sa bagay na yan. Pero napaka-sensitive ng bagay. Kaya alam niyo sa Pilipinas, maraming church wala nang patotoo portion. Oo. Kung magpatotoo Pansinin ninyo. pili niya. Oo. Kung hindi pili, iba totally wala na. No? Kasi maraming kapatiran, anyway, para sa akin, kung talagang pwede naman turuan Kaya lang siguro iba talagang hirap turuan kasi. Bukod sa nadadrag na yung panahon, yung oras ng gawain. Sipin mo, epic yung ginawa mong patotoo, 15 minutes to 30 minutes. Para ka nang nagmensahe. Kung hindi ka ganun ang precise dito. Pero Mula sa umpisa talagang. meron nagpapatuto yung pagtanggap niya sa Panginoon. Yung talagang Yan. binago niya, talagang sinabi niya yung nawala sa kanya na tinanggal niya na. Tinanggal ng Lord. Yung pinasok lang ng Panginoon sa kanya. Amen. Yun lang ipatuto ng gano'n. Pero mga simpleng bagay lang na Oo. wala. Oo. Alam niyo mga kapatid sa Bible, kung papansinin ninyo, yung mga pag nagpasalamat sila Paul, yung mga pasasalamat nila laging nakakonekta sa sa gawain actually. Kasi yung buhay ng mga kapatid na ito sa Biblia, laging nakapaloob sa gawain. Ganito kasi yan Hindi ito yung buhay mo, tapos sa buhay mo, nakapaloob yung gawain. Yung kapatid natin sa Biblia, ito ang gawain, yung buhay nila nakapaloob dun. Dapat ganun tayo. Yun ang design ng Lord.
ito ang gawain ng Diyos, ito ang kanyang kingdom, nandun ka sa loob nun. Kasi nga yung iba binabaliktad. Ito ang buhay niya, doon lang sa buhay niya, doon lang nakapaloob yung gawain, yung kingdom. That's wrong. Katulad ng napag-aralan natin kagabi, di ba? Yung 10 reasons kung bakit na kailangan natin paniwalaan ng Biblia. Sa pangatlo doon, kasi it claims for itself. Nabanggit kasi doon na yung mga author mismo, they state their well-being, yung buong nilang pagkatao during nung panahon na sinusulat nila. Kasi hindi naman isang araw lang na sinulat yun eh. May mga time na namuhay muna sila, ginawa mo na lang yung mga tungkulin nila. Pero yung pagka-Christ-like nila, hindi nawala. Oo nga naman. Hindi on and off na habang sinusulat nila, parang feeling napaka-taas ng spiritualidad ng kinabukasan, hindi on and off, tuloy-tuloy. Amen. Oo nga naman, tama yung mga kapatid, kasi papansinin natin yung si Pablo. Minsan nagkukwento rin naman si Pablo ng personal niya eh. No? Yung nga lang, yung pag nagkwento siya ng something personal, kaya niya nabanggit kasi may kinalaman dun sa gawain na kinalalagyan niya. Halimbawa, sabi ni Paul, kami po mga kapatid, hindi po kami naging pabigat sa inyo. We work. Kasi nag-work sila Paul eh. Sabi ni Paul, hindi, alam naman nun yung mga kapatid, kasi may gumagawa ng issue, di ba? Sa Corinthians yata yun. Meron gumagawa ng issue against Paul sa mga kapatiran na yung mga yan, yung koleksyon naman sa simbahan, ginagamit na sa personal ng buhay eh. Yun ang issue kila Paul. Ngayon, sabi ni Paul, mga kapatid, hindi kami, kung meron kayo binigay sa amin, maraming salamat because we know we are worthy. Okay? Ngayon pa man, sabi ni Paul, ginagamit din namin ang kamay namin, we work. Doon na ikwento nga ni Paul, tent maker siya, gumagawa siya may trabaho siya. Ayan, yung mag-asawa, di ba? So, kaya nakwento ni Pablo, yung personal ng buhay, kasi may kinalaman doon sa gawain. To make the story short, katulad sinabi natin kanina, maging tayo dapat ganyan. Ito ang gawain, yan ang buhay talaga natin mga kapatid. Ang buhay ng Kristiyano, ngayong nasa relasyon ka na kay Jesus Christ, sabi nga ni Paul sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Therefore, it is no longer I who lives, but Christ now lives in me. At ang buhay na ito ngayon, na aking isa na sa pamuhay, namumuhay ako sa pananampalataya sa Kanya, nagmahal sa akin, at nagbigay ng Kanyang buhay sa akin. So doon, sa kwento ni Paul na yon, doon malinaw na malinaw, ito ngayon yung buhay mo, at yung buhay na yan, yun yung buhay na kung saan si Jesus. Paharian ni Jesus ang pinag-uusapan. At nandun ka lang sa loob. Ikaw ngayon yung nasa loob. No? Pero ang buong buhay mo yung gawain, lumalabas extra na lamang yung personal mong buhay. Pero nga, marami kasing tao, maraming mga Kristiyano, baliktad pa rin talaga. Ito ang buhay ko, at parte ng buhay ko yung gawain. Baliktad yun. Ano sinabi sa Colossians? Si Jesus Christ, hindi lang siya parte ng buhay natin. Ano siya? Hindi parte ng buhay natin si Jesus. Siya ang buhay natin, mga kapatid. No? Tayo nga ang ginawa niya kaparte doon sa life, doon sa eternal life. No? So itinatama natin yung mga ganung thinking para next time, hindi naman sa gagayahin lang natin yung mga kapatiran sa Biblia, kundi yung kasi ang tama eh. Yung kasi ang tama. So we are Christians at sa loob ng pagiging Kristiyano natin, then we have our own personal lives sa loob. Di ba? Kasi nakakalungkot din isipin, matagal na natin nakakasama. Tapos second priority pa yun. Kapag minsan nakakalungkot niya kapag natuloy yung lakad namin, hindi ako makakasama. Yeah. Pero pagka hindi natuloy, sasama. Second choice, pinakauli sa yung priority. No other choice. Ayan, wala na kasing choice. Para bang utang na loob pa lang yun. Ayan. Thank you, nagka-time ka sa akin, ha? Parang ganun patuloy, no? And because of that, ito ang blessing. Kasi kung walang pinagkaiba yan eh. Kung for example, ikaw yung babae, tapos may nangliligaw sa'yo. Sabihin ng nangliligaw sa'yo, tsaka na lang ha, pag may time akong makadaan dyan sa inyo, tsaka na kita bibisitahin. Di ba parang maano ka? Sasagutin mo ba yun? Tsaka na ako bibisita sa inyo pag wala kaming larong basketball o pag wala kaming lakad ng mga barkada ko, ha? Parang gano'n eh. Gusto niyo ba yung gano'n, mga girls? Gusto ko ako eh. So, supportahan pa. Allowance ka. Sasabihin, may pang-allowance kayo ng barkada mo. Talagang ibang usapan na talaga.
Di ba nung hindi naliligawan? Basta sige lang, sasuportahan pa. Di ba? Di ba? Oo nga naman. Di ba? Kaya lalaki tuloy, panalo feeling niya eh. Saan nakakita ng ganito, di ba? Suportado ka pa. Ayan. So sabi diyan, pag sinabing hindi ka envy, ang example kasi ng pagiging envy, kapag yung isang kapatid, binayayaan ng Panginoon ng ganito, naka-smith ka, or iba kagad yung iniisip mo, or inggit ka, or what, yun. Love does not say, if I can't have what I want, I don't want you to have it either. Lahat gagawin mo para pigilan siya. No? Kasi wala ka eh. Wala ka nun eh. Hindi ka magkakaroon ng kotse. Di ba? Ako muna. Di ba? Maraming salamat sa Lord. Si Jomar, nabigyan siya ng yung kotse mo? Hyundai, di ba? O yung mga Hyundai, di ba? Yan. Hopefully, walang naiingit sa kanya, walang nag-envy, di ba? Yan. So, instead, real love says, I can be happy for you, even if I never achieve the accomplishments, recognition, or comfort you are enjoying. Yung naman, yun ang tunay na love. Masaya ka sa tinatamasa niyang tagumpay, kumbaga. While I might wish myself more, I could not wish you less. Yun ang tunay na love na hindi nag-envy. Masaya ka sa mga nararating ng taong yan. Kapatid man siya sa pananampalataya o mga mahal natin sa buhay. This no envy nature of real love is perhaps its most frequently encountered aspect. How many times have we seen other people prosper while we struggle to get by? O nga naman, di ba? Kaya minsan kasi feeling natin napag-iwanan na tayo, Napag-iwanan na. Halimbawa, di ba meron tayong narinig minsan sa mga kapatiran o tayo man o narinig natin sa mga tao. Nandito, sa Saudi Arabia, 25 years. Tapos yung mga mahal na sa buhay, kaibigan niya na iwan lang doon, magbubuti nga lang or what, mas nakapagpundar pa kaya sa kanya. No? Yung bang ikaw tuloy, ako nga nasa Saudi, dollar nga, tapos itong iwan lang doon siya pa yung mas mariwas ang buhay kaysa sa akin. Ang hirap na nagsaself-pity. Mahirap kapag yung tao dumating sa pagsaself-pity. Ako'y isang kawawa. Isang habag-habag na nilalang. Sa tuwing nakikita mo tuloy sa Facebook, di ba? Hit na hit mo tuloy. Kung meron lang dislike talaga, i-dislike mo No? Di ba? May mga ganun Ayun, mag-ingat tayo doon. Ayaw mo naman i-unfriend kasi gusto mo rin nakikita yung pinopost. Oo nga. Parang si Asa. Si Asap? Ano ba yung kay Asap? Ganun din. Oo, tinitignan niya yung buhay ng iba, Tapos, because of that, minamalit niya naman yung ano meron siya mula sa Lord. Oo nga naman. Kapag ganun tayo, medyo mag-ingat na tayo kasi that's envy. Lalo na ngayon sa Iba naman yung nagmamayabang kasi kaya ayaw mo makita. Okay. lalo na ngayon yung sa mga social media. Kasi yung global, yung puro ganun ba? Puro na lang wala na ibang ipinos doon, kundi yun lang. Yung classmate ko nga uumpisahan niya ako, gano'n. Kamusta ka na? Eto, patuloy sa paglilingkod. Hindi siya makapasok sa akin. Ang aim ko ay ang magsilbi sa Lord, di ba? Globally. Yan. Okay? So, isa yun sa sa mga senyales na tayo nagiging mainggitin na. And that is wrong. Even Jesus' own disciples argued among themselves. Yun yung mga nakakatawang tagpo sa mga apostol. Over who should have the most significant places of honor. Ano ba yung kwento doon para malaman nila? Pakikwento nga na maiksi. Magkapatid kay James sa kay Philip. Okay. Ano ba yung eksena doon? Lumapit yung nanay. Yung dalawa. Okay. Na makapwede na isa sa kanan, isa sa kaliwa pagdating sa Langit. Kaharian ni Jesus. Tapos na sa kanya yung 10. Kasi as usual, nagpe-fellowship sila Jesus Christ, yung 12, biglang yung dalawang magkapatid nga, kinausap yung nanay. Yung nanay pa sila, apostol sila Nay, pakisabi naman kay Jesus Christ, baka pwedeng ako sa kanan, ito sa kaliwang kamay niya pagdating ni Jesus Christ sa kanya kaharian. Ganun nanay, no? Sabi ng Lord, hindi niyo alam ang sinasabi ninyo. Tapos kaya nyo ba? Kaya na. Sige, kaya na kami. Kaya naman daw. No?
Kaya ibang daanan, kaya ibang tanggapin yung saro, natatanggapin ko, or what, yung poot, yung wrath, yung hirap. Yes. Yung mga kapatiran ngayon, yung ibang apostol, galit na galit. Yeah. Di ba? I mean, one way or the other, ganun tayo eh. Ganun tayo, actually. Nangyayari sa atin yun. Okay? So, the scriptures don't say that we should be able to lose a job without disappointment. Hindi nang ibig sabihin nun. Or relationship without pain. Nawalan ka naman ng girlfriend eh, masaya ka pa dyan. Siyempre, masakit yung ganun. Right? Masakit yung ganun. Nag-break kayo, or nawalan ka ng trabaho. Right? Masakit yung ganun, siyempre. Hindi natin sinasabi na dapat huwag sumandog mo, dapat huwag ka masaktan. Hindi naman siyempre ganun ang ibig natin sabihin. Paul doesn't say that if we have love, we won't have feelings of personal loss or sadness. Hindi naman ganun. Okay? Nagbubunyi ka kasi nag-break kayo or what. Siyempre, meron pa rin sadness. Hindi sinabi ni Paul na bawal yon. But he does say that if we have real love, we will not envy. Yung aspeto na yan. Our own pain will not be an excuse to feel ill will for those who appear to be getting a better break than we are. Doon nagsisimula yung mga, di ba, yung mga merong crab mentality, Pag nakikitang umaangat ka, hihilahin ka naman pababa. Yun yung mga ill will ang tawag doon. Mainggitin. Mga mainggitin. Mind their own business na lang. Kaso, Di ba, nakakagawa ng masama para maabot yung na ng isa. Oo nga naman. Tama yun. Hindi nga niya hinihila pababa, gumagawa naman ng something na illegal para naman maungusan niya or what. Nalagpasan. Katulad yung nangyari kay Lorena Sanchez. Paano yun? Para, yun sa papasok na bagyo sa Pilipinas. Kaya siya nabash ng mga na huwag na lang daw sa Pilipinas. Sa Japan na lang. Kaya naman nila. Diba, para na nag-ill-will nga sa... Ill-will na tawag doon. At sinakyan naman ni Leonardo Castro, hindi man lang sinaway. Huwag kang evil, Corina. Hindi di ba? Medyo sinakyan pa eh. Gumitna naman siya. Hati na. Sana si Ted sumagot eh. Huwag na. Diba? Kasi hindi na nahimig na lang si Ted eh. Iniisip mo maganda para sa'yo. Sa sarili mo. Kaya lang, yung dating dun sa Oo. Pero may masasaktan pa rin kumbaga. Yung dating dun sa sinasabi mo na dun na lang. May pala kinabukasan, afternoon news na yun, nakaredy yung fleet ng Japan. I-invade yata ang Pilipinas. Hindi na lang sinabing sana matulaw na lang dun sa Naka-aim dun sa bahay na ni Marojas. Siya na lang, Oo nga. binansa. Yan. Maganda example yung ill will, yung tawag dyan. Saka yung, bakit ako pa, hindi na lang siya. Yung mga ganon, ill will ang tawag doon. Kaya naman classic na talaga yun. Ito, marami namang mas matatanda. Ayun nga eh. Mas matanda pa naman yung kuya niya, ba't hindi na lang yun na naman? O, sarap-harapan sinabi mo. Bakit hindi ikaw na? Siya pa ng bait-bait. Lumapit ka sana kasi i-comfort mo siya. Sana ikaw na lang, tito. Pwede naman sabihin mong, of course, negative din yung Lord, bakit ako pa? Kasi iba hindi natitigil nga doon. Marami na andyan. Tapos may nakatabi ka doon, nakatingin sa'yo, di ba? Sabay na ulo. Iluwi lang tawag doon. Hindi maganda yung ganun. Masamang ugali yung ganun. Pero maraming nakakagawa ng ganun. So, how can we love with such grace? Only with the enablement of the Spirit of Christ. The secret of goodwill in disappointment is a deep confidence in a provider God, who is also our shepherd and father. Disappointments will come. Unfair circumstances will test our faith as well as our love. Yet, we can be disappointed for ourselves and still show love to others if we have learned to trust God. Diba? Meron ba kayong question doon? Panghuli, kasi maiksin lang itong huli, kaya tatapusin natin yung pang-apat. So, ulitin ko po. Love suffers long. Then pangalawa, real love is kind. Tapos pangatlo, love does not envy. Panghuli, pang-apat, maiksin lang po ito. Real love does not parade itself. Ano ibig sabihin yan?
self-improvement books tell us that to get ahead, we need to assume the look of success, blow our own horn, and play up our own talents. Kasi nga, di ba sabi nila, image is everything. Kaya gusto ko lang nung sinong doon eh. Di ba? Alam mo kung sino milyonaryo eh. Pero samantalang according sa statistics, sa studies, yung talagang mayaman, hindi mukhang mayaman. Di ba? Yung mga mukhang mayaman, actually sila yung mga walang account, walang ipon sa bangko. Mga social climber na rin ang tawag. Which is hindi kita kataka kasi nabasa ko minsan kasi nag-hangout pala si Bill Gates saka si Warren Buffett. Meron silang paboritong karinderya. Meron silang paboritong shake. Mga hindi mamahalin, simpleng diner. No? Isipin mo nga, billionaires, richest in the world, bakit sila kakain doon? And yet, they enjoyed it. Samantala iba, halika, kain tayo. Saan tayo dito sa diner? Ang cheap naman. Hindi ba pwede sa Ritz-Carlton or what? I mean, what's wrong? Di ba, what's wrong with that? I think yung word na social climber, ano siya, no? Negative, ano? Pag sinabing social climber, ano ba yung ibig sabihin nun? Para mas malinaw. Yung social status mo, iniangat mo sa Yan. Mapagpanggap ka. Yung social status mo, pretense lang siya, hindi totoo. Diba? Andyan lang sa katawan mo, pero beyond that, hanggang dun ka lang. That's it for you. No? That's it for you. Isa yung sa ibig sabihin, itong real love does not parade itself. Katulad ng laging example na, no? Ang dami mong koloretes, ang dami mong mga bangles o etc. sa katawan. Pero pag tinignan yung bank account o bulsa, yun na pala mismo yung kayamanan mo. Diba? Kaya pag na-hold up, tapos na siya. Diba? Tapos na siya. Diba? Of course, wala namang masama doon sa tinatawag na dress for success. Mag-a-apply ka kay Talal, nakasando ka. Basta na kung magtitinda ka lang sa bakalan ni Talal, pwedeng ganun. Kasi hindi, siyempre, nakaayos ka naman siyempre. Pero hindi yung tipong hinaluan mo na kasi ng kayabangan. Nakala mo kung sino ka or what. Di ba? Walang masamang mag-ayos. Parang hawig din yan kuya dun sa atin na kasi experience namin sa Parlon nun eh. Yung mga kababayan natin na mga Inglesera lang. Pagka nagkasumagot ka ng English na mali, yung grammar mo eh. Kukorigin ka, tsaka ayaw, mamaliitin ka na. Unlike sa mga Amerikano, mga Paul, pagka talagang iintindihin yung English mo. Oo nga. Yung mga anuhin ka. Sila, Pardon? Sila, anuhin ka na kagad, mamaliitin ka rin. Yung mga Inglesera lang naman sila, hindi naman talaga totoo. Hindi naman talaga English. Inglesera lang. No nga naman. May mga namit din akong ganyan ng araw eh. Napag-usapan namin patungkol sa mga Norwegian missionaries. Ngayon, yun ang ginamit ng term, mga Norwegian missionaries. Sabi niya, brother, hindi Norwegian, Norweyan. Kako, yung mga Norwegians kasi, saka yung mga Amerikano, Norwegians ang tawag nila sa kanila, sa sarili nila. Tapos, ipinilit niya yung Norweyan daw ang tawag doon, Norweyan. That's wrong, and yet, pero hindi ko na ipinilit. Pero ang talagang pronunciation ng Norwegian talaga. Kasi pinipilit niya, nanahimik na lang ako. Sabi ko, mahirap yung gano'n. Ipinipilit niya yung something na ikahihiyan niya. No? Yung ba mga nagmamarunong? Mahirap magmarunong mga kapatid. Magandang marunong ka. Pero yung nagmamarunong, nakakahiya yung gano'n. hindi ka natutunan. Ha? Oh, yan. Saka mga bagay katulad na, pwede nang palagpasin mo. Oo nga, pinilit ko talaga oh. Pero ako nanahimik na lang ako eh. Isinapuso ko na lang siya. Kung yung mga tao na yun, na nagsabi sa'yo na ganito dapat ang tawag sa'yo, pwede pa. Oo. Kasi sila mismo yun. Hindi, saka ako mahilig ako sa tumingin sa dictionary at tinitingnan ko ano pronunciation. Hindi ko lang inaalam yung meaning. Andun din kasi pronunciation eh. Nandun kasi siya eh. Anyway, pinilit niya. So, okay, fine. Pero nasit ko, dumating ang time, ma-realize niya rin na yun pala yung tamang pronunciation. At yung pronunciation niya mali. Kasi nakakahiya kasi pag meron siya ibang namin. Nagtatama ka kasi ikaw ang mali. Oo. Hindi, tsaka pag naituro nila sa hindi rin alam, may apply naman sa iba. Hindi mali. Oo, pag mapagtindi ka sa pagtinuro, mali. Ay, nasabi ko yung sa'yo. Sabi niya. Yung nga lang, yung tapos kay Arman, huwag tayong masyadong critical naman. No? Sino ba sa atin hindi nagkakamali? Yung mga Amerikano kasi many years ago,
meron ako nakatrabaho mga Amerikano mismo doon sa base. Nagpapagawa ako ng letter, English letter. Ba siya mismo sabi, I'm sorry Eric, yes, I'm an American, pero hindi ako magaling sa English. Tsaka nakakita Amerikano, hindi magaling sa English. Aminado siya, hindi siya magaling sumulat, mag-compose. Yun ang ibig niya sabihin. Oh, see, look at that. Amerikano, aminado siya, hindi siya magaling mag-English. Pero iba nga, yung kwento ni Kuya Arman, Inglesero ng Inglesero, nakalaman mo kung sino, master na ng vocabulary or what. No? Hindi nga, naalala ko rin yung sa mga prayer ba, na parang yung maririnig mo dun sa isang kapatid ng pangit. Yung mga, naalala ko rin yung double portion. Nakikipagsalo sa mga bagay na hindi niya naman talaga lubos na alam. Double portion. Wala daw ganun sa Sa Bible, wala nung nakita naman pa natin. Meron. Nakakaya yung ganun pag ipinilit mo tapos hindi ka talaga siguradong tama ka at ipipilit mo, kahiyaan na lang kasi. Lalo kang mapapahiya. Ano yung question doon? Bakit double portion dahil hindi ba sapat? Hindi yung mga prayer na Question natin. Bigyan mo po sa amin ng double portion ng inyong and so on and so forth. dapat hindi na raw double. Pinansin niya yun. Kasi kung grammar parang gano'n. Ay meron pala. Grammar ba? Meron pala. Biblical yun kay Elisha yun. Kay Elisha, hiningi niya kay Elijah, give me the double portion of your spirit or what. No? Meron yun. Dun, Nakakaya yun. Na parang sa kanya parang pangit pakinggan. Pero yun pala, biblical naman. Nagpaka-talino na hindi naman actually naging dapat sa kanya yung kaisipan niya. So, real love, hindi ka mapagmayabang. Real love does not brag about its accomplishments naman. Ito kasi yung kayabangan na to talaga eh. Ang tunay na pagmamahal, pag-ibig, hindi ka nagmamayabang, hindi ka mayabang. It is not given to self-display. This concept finds ancient roots in the Bible. King Solomon said it well when he wrote, "Let another man praise you, not your own mouth." Biblical siya, Proverbs 27:2. Let other man praise you and not your own mouth. Simply put, real love don't push itself into the spotlight. Di ba? Yan. Walang puwang sa puso ng Diyos, maging sa mga Diyos na makatao, yung kayabangan mga kapatid. Kasi di ba, ako sa experience ko rin, may mga tao, hindi niya mapigilan ang sarili niyang ipagmalaki yung meron siya. Hindi ko rin maintindihan. Hindi siya mapakaliba pag hindi na ipapakita lahat yung meron siya. Na pag bumili siya ng gadget na ganito, kailangan makita to. Yung di ba yung tipong, hindi sa bahay na lang kasi meron namang pwede ko ilabas panlabas ko to, ito pambahay, kasi mahirap na, mahal pa naman siya. Meron kasi talaga hindi siya papayag na hindi niya may papakita sa lahat. Halimbawa, bago yung sala set, magpapaparty, di ba? Marami makapakita, bago yung sala set mo, di ba? Di ba? Maraming taong ganun. Maraming anahas, mamalik lang. So, mamamalengke ka marami. Pagbalik niya, wala nang alahas, na-hold up na siya. Galing Saudi, kapal na mo. Hindi naman sinasabi pag may bagong damit kayo, hindi niyo isusuot. At sa bahay nyo yung sinusuot. Siyempre, kung may bagong panglakad, gamitin siyempre. Pero again, yung motibo kasi ng puso No? Motibo ng puso. Huwag naman yung bagong bra, baka Wala yung pinapakita na rin. Ibang usapan yan, siyempre. Dapat na yung kausapin na siya. Diba? Pinakausap yung mga ganyan. So, real love doesn't push itself into the spotlight. Talagang inilalagay niya yung sarili niya sa sentro. Or what? This fourth description of love is the other side of the coin. From a love that is not envious or jealous. Jealousy wants what someone else has. Yun ang jealousy. Akala kasi natin, pag sinabing selos, yung sa mag-asawa lang Jealousy rin yung tinatawag na inggit ka sa meron siya at gusto mong kunin. Okay? Jealousy wants what someone else has. Bragging tries to make up others jealous of what we have naman. Yun yung bragging. Gusto ko ling ibalik natin sa mga patotoo. O sa mga kwentuhan. Kasi minsan napag-uusapan namin. Anyway, maganda mapag-usapan din natin. Halimbawa, grupo kayong ganyan, halo-halo kayo. Mga kapatiran,
Ngayon, kumuhalo-halo, may mga kapatid na hindi sumasahod ng 4 na buwan, may kapatid na ang sahod, kakarampot lang talaga. Ngayon, nasa kwentuhan, di ba ikukwento mo, maraming salamat sa Lord. No? 3 buwan ang bonus namin, mga kapatid. 3 buwan. No? Yung bang, wala kang, napaka-insensitive mo. Yung kapatid, alam mo na nga, 3 buwan hindi sumasahod. Biglang ipapasok mo sa kwentuhan out of the blue, no? Hindi lang yun. Ano, nabili mo na ba yung bagong iPhone? Oo nga, 3 sana bibilin ko, 2 na lang natitira. Sa harapan ng kapatid na hindi sumasahod ng 3 buwan. Napaka-insensitive. Ang dami kong namimit na ganyan. Sabi ko, durog na durog ang puso ko, sabihin ko sa inyo pag ganun. Ako ang nanliliit sa ginagawa nila doon sa kapatid. No? Sa ginagawa mong pagmamayabang, yung kapatid nanliliit tuloy siya. Ang kasalanan mo pa doon, pag yung kapatid na yan, na-provoke mo siya para mainggit, mag-envy. Yun ang iniiwasan natin doon. Envy or Magtampo sa Diyos, questionin ng Diyos, awayin yung kumpanya, ba't wala akong 3 buwang bonus? Bakit 3 buwang walang sahod? Ba't hindi 3 buwang bonus? Magrebelde. Sabi ko, ito kasi ang point ko. Sabi ko, ako, noong mga panahon na yan, sabi ko, hindi pa ako matagal na Kristiyano. Hindi pa rin naman ako elder. Lay member pa lang ako. Pero I know these things. Yung mga do's and don'ts sa buhay. Pero bakit itong mga taong to, ganun sila magsalita, ganun, napaka-insensitive. Why? Hindi ba pwedeng, ayun na lang dalawa, magkasama kayo sa kumpanya, pareho kayo nagka-bonus, magkwentuhan kayo. No? Maging sensitive dun sa walang-wala na nga eh. Di ba sana kung nung pasabihan, alam mga kapatid, 3 months ang bonus namin, pwera pa yung sahod. Hindi ko sumasahod kapatid, ito ang 3 buwang bonus ko. Di ba sana kung dumiretso sa ganung usapan eh. Kasi hindi naman eh. Hindi naman ganun. Talaga lang. O diba? O palakpakan pa lahat. May overtime pa ako. O, di mo? May 13 month pa. Or what? Ang sa akin dun, nawa, maging sensitive naman, especially sa mga taong maliliit ang kita. No? Ako, to be honest with you mga kapatid, ewan ko, pagdating talaga sa pera, sensitive ako mga kapatid. Pagdating dyan, sa pagmamayabang, sa sahod, inaalam mo, magkano ba taga-sahod mo, brother? Ano pa kaya mo taga-sahod ko? Yung sahod mo, manialaman mo. Yung mga ganun ba, sabi ko, what's this? Napaka-personal kasi. At the same time, napaka-insensitive. No? Napaka-insensitive ng ganun. So sa kwentuhan man, sa pagbibiroan man, no, maging sensitive tayo sa mga kasama natin. Si Jesus Christ nga, mayaman siya eh. Para lang mag-fit siya dun sa mga mahihirap na mga apostles niya at tayong lahat, naging mahirap siya for us. Di ba? Amen. Amen. Ganun ang Lord kasi. Wala tayong ibang ginagaya kundi si Jesus Christ. Meron kayong gustong idagdag muna doon sa maging sensitive naman tayo sa mga lumalabas sa bibig natin. Kasi yun yung mga, ko yan eh. Yun yung mga bagay na kung saan hindi napupurihan ng bagay. To the point, ang kakahantungan ko doon, parang masasabi pa nung tao, Kristiyano ba kung kaharap ko? Oo nga. Nga, mapaparatangan ka tuloy mayabang. Pag sinabi naman sa'yo, hindi ako mayabang ha. Kinukwento ko lang yung pagpapala ng Diyos. Yung mga ganun pa yung gagamitin mo salita. No? Samantalang napaka-insensitive mo naman. So, ulitin ko lang ha, kasi ito na yung last part eh. Jealousy wants what someone else has. Yung bragging naman tries to make others jealous of what we have. Jealousy puts others down. Bragging builds ourselves up. Yung pagmamayabang. So, panghuli po, real love, however, not only applauds the successes of another, but it knows how to handle its own wins with grace and humility. Okay? Matuto tayong mag-handle ng tama sa mga pagpapalang ibinibigay sa atin ng Lord. Hindi ko sinasabing yung example ko kanina, yung 3 months bonus, hindi galing sa Diyos. Hindi ko sinasabi yon. Pero the way na hinandle mo siya sa ganung mga klase ng pagkakataon, naging insensitive kasi doon sa kalagayan naman ng iba. Okay? Hindi naman kung pwede mong sabihin, huwag ka lang maging specific. Oo. Wala akong Texas chicken dyan, brother. Man. Okay, meron ba kayong question or karagdagan bago tayo mag-closing prayer? Sige, Leslie, ano yung tanong mo?
Naging malinaw ba, Brother Dennis and Dennis? Okay. Pwede na kayo. Yung mga Joey, hindi pa natin nakasama lahat kasi. Ilan yung 4 na ba sila? Yung jealousy tsaka envy, parang halos isa lang. Oo. Isa sila pero different sides of the coins. Yung epekto nila magkaiba. Oo. Pero magkapatid sila kung papansinin mo. Parehas. They walk hand in hand. Oo naman. So, ang isa sa kapamaraanan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa kapatid, yung wag nating i-provoke ang bawat isang mainggit, wag nating i-provoke ang bawat isa na mag-jealous, wag nating i-provoke ang bawat isa na magkasala, no? Because of our pagiging careless sa pagkilos, sa pananalita, and so on and so forth.